Friendship, magandang buhay! Ayan, ang mga trainee, pag walang gumagawa, walang pasok, naisipan magtanim ng gulay. O ayan, pupunta kami sa aming garden, doon sa likuran. Tingnan natin ang kanilang gagawin. Samahan natin sila. O ayan, si Ate Shone, nasira pa yung chinelas. Ewan ko ba dito, may dala-dala pang pagkain, pupunta doon sa garden. At ito na nga, nandito pala si Dong at nagtatanim ng ampalaya. Alam niyo, sa totoo lang mga friendship, ang gulay dito sa Japan, kapag hindi niya season, napakamahal. Kasi na, hindi na halos kami makakain, sobrang mahal. Ang hirap bumili mga friendship. Diyos ko, ang akala nyo, taste lamang sa ano ba itong tawag dito? Pechay na piso-piso. Pero okay na rin yun. Pero thankful na rin ako kasi may makasama ako dito na masisipag na magtatanim ng gulay. O, ayan sila yan. Si Ren pala, ngayon lang niya, first time niya magtanim ng gulay ngayong nandito na ngayon siya sa Japan kasi nga, sobrang mahal. Tapos, ayun si Shara, at si Muningning. Si Shara, hindi ko alam kung ano ginagawa sa taas. Ikaw, Muning, ha? Dahil ka na lang ganyan. Si Shara, hindi ko alam, parang naluloka na. Parang baliw, tawag ng tawag. Yung wala magpapasama lang magtapon ng basura. Tapos ito naman si Madam, kain ng kain, parang patay guto. Huwag mo alokin, ano ka ba? Gomichi pose. Pose over posing. O ayan, sige lang, go. Model yarn. O ayan, sige, Shara, talon. Talon lang kung gusto mo ng maanuhan. Bilisan mo. Ang sipag naman talaga ni Dong. Buti na lang, meron kaming kasama ditong masipag. At saka, isang emotera. Ang bakla. Ito naman si Madam, kain ng kain. Ayaw tumulong. Tapos ito na nga si Shara. Kinuha niya yung basura na itatapon niya. Nagpasama siya sa akin, yan. Papakita ko sa inyo kung paano kami magtapon dito ng basura sa Japan. Kasi dito, talagang hindi mo po pwedeng itapon yung basura na kung kailan mo lang gusto. Kailangan itapon mo siya ng... Ano ba, Sharon? Ano ba ginagawa mo? Tumalon ka na kung gusto mong tumalon. Yan, ayusin mo na lang yung basura. Ano ka ba? Tapos, ayan. Ito yung pagpe-prepare na paglagay namin sa bisikleta. Kasi nga, wala namang kaming sasakyan, wala namang kaming kuruma. Kaya talagang ganyan ang buhay. Kailangan bisikleta. Sige, pero okay na rin ka. yun, di ba? Malapit lang naman yung tapon na namin ng basura. Tapos tumigil si Shara kasi nga may paparating na sasakyan. Kailangan mong tumabi. Siyempre, pag di ka tumabi, matitegi ka. Kaya mo mamatay, di ba? Tapos malapit lang naman sa bahay namin yung tapon na namin ng basura. Basura! Mga basura, ha? Hindi ugaling basura. Ay! O, ayan. Sa may unahan yan, meron diyang palaisdaan. Yung libangan ba ng mga Hapon, mga Nihonjin, mga Japanese. Kasi pagka summer dito, nanguhuli sila ng isda dito sa palaisdaan malapit sa amin. Pero take note, yung mga isdaan nilang nahuhuli, hindi nila yan kakainin or whatever. Nila yan, ilalagay ulit sa tubig ng buhay. Kailangan hindi mamatay. Di ba ang galing? Ganda ng palaisdaan, no? Kakatuwa, sobrang linis po talaga dito. Kahit nasa probinsya kami, sobrang linis ng Japan. At eto na nga, malapit na kami sa basurahan. Ngayon, meron kami dito madadaan ng red triangle. Titigil ka dyan kung hindi mo mamatay ka! Ayan na nga, nasa basurahan na. Makikita nyo kung saan niya ilalagay yung mga nabubulok na basura. May kanya-kanya yan sa lagayan. May separation yan. Separation pay. Charot. Ayan, dyan yung mga nabubulok. Bulok! Bulok na bulok. Amoy bulok. Tapos dito yung kabila naman, mga karton. Tapos mga plastic ha? Mga plastic na to. Tapos sabi ko kay Shara, puntahan natin yung pasyalan malapit sa bahay pagkatapos sabi magtapon ng basura. Ay meron kami nakita, dito sa kabila ang dami mga appliances. May mga nagtapon pala. Ang gaganda pa ng mga kawali, mga friendship. May vacuum pa kami gustong kunin. Laki-laki. Hindi naman namin kayang kunin. Diyos ko, sobrang laki. Mga bakla. Pero feeling ko, yung mga nandito, mga tinitinda sa online. Charot! Mga tinitinda yan. Basura na. Pero maganda pa yan, mga kawali. O, diba? Dito sa Japan. Bongga, go, Shara, kalkal. Di kami kumuha, natakot kami. At ito na nga, pumunta kami doon sa pasyalan malapit sa bahay namin. Kung nag-bloom na yung sakura dito, kasi late talaga dito mag-bloom eh. April lang ngayon, so baka meron. Talagang malapit lang to sa amin. Siya, si Bakala, bike na bike. O, sige, bike. Nahilo-hilo pa yun. O, ayan. Tapos, nagpagkakita nga namin doon sa mga sakura. Nakakatuwa, may mga bulaklak na siya. Hindi siya yung sakura na kulay pink. Kulay white siya, mga bakla. Ayan na nga, natuwa na ang inyong friendship. Diyos ko, malayo pa lang. Kitang-kita ko na yung ganda ng sakura. Wala kasing ganyan sa atin. Wala ganyan sa Pilipinas. Dito lang yan sa Japan. Kaya, kulang na lang talaga magtatalon ako pag nakakita ako niyan. Kasi, once in a year lang sila mag-bloom. Yung season nila. Buti nga sila. At least, kahit sa isang taong gumaganda.
nyo, hindi naranasang gumanda. O ayan, di ba? Napaka nung lugar, sobrang linis, nakaka-refresh, nakakatanggal ang stress. Tapos siguro sa mga next day, okay na yung Sakura na yan. Maganda, tuwan-tuwa ang akala, oh. Sa pakita ko sa inyo sa next video natin, ayan, kapag bloom na siya, di ba ang ganda ng ano niyan? May mga isda dyan sa ilog na yan. Sa totoo lang mga friendship. Sige na, bye-bye na, ingat kayo palagi, matane, bye-bye!